Magandang buhay, Pilipinas! Sa araw na ito ay babahagi ko sa inyo kung paano ko nga ba nakilala ang aking foreigner na kasintahan. Kahit walang nakapagtanong sa akin kung paano ko nga ba nakilala ang aking kasintahan, ay ibabahagi ko pa rin to sa inyo. Ilang mga tao na nakakilala sa akin ay nagpaabot ng pribadong mensahe at nagtanong kung paano ko nga ba na-afford ang pagpunta ng Australia. Natin maikakaila ang katotohanan na sadyang may mga tao talaga na napakababa ng tingin nila sa atin, lalo na kapag nakapag-ibang bansa ka na wala ka namang kayamanang maipagmamalaki sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang mga agam-agam ay magalang ko pa ring sinagot ang kanilang mga katanungan at sinabi ko sa kanila na nang dahil sa aking kasintahan na foreigner kaya ako nakapunta dito sa Australia. Kaya sino ba naman ako nung inanyayahan ako ng aking kasintahan na pumunta dito sa Australia para tumanggi. Bila ng aking pagtugon sa kanilang mga katanungan ay nagtataka pa rin sila kung paano ko nga ba nakilala ang aking kasintahan na foreigner. Kaya ito na, ikikwento ko sa inyo kung paano ko nga ba siya nakilala. Handa na ba kayo? May nakapagtanong din sa akin kung anong dating app nga ba raw ang aking ginagamit para makilala ko ang aking Italianong kasintahan. At ang tugon ko naman sa kanilang mga tanong ay hindi ko po sa dating app nakilala ang aking kasintahan. Nakakatuwa man pong sabihin, ngunit nakilala ko po siya sa TikTok. Tara, balik tayo sa nakaraan. Taong 2023, may pagkakataon na dinadalaw ako ng antok sa faculty. Dala na rin siguro iyon dahil sa labis na pagpupuyat. Upang maibsan ang aking antok sa mga pagkakataong iyon, ang aking ginawa ay ang mag-live sa TikTok. Hindi ko sukat akalain na ang aking pagla-live sa TikTok ay ang magiging tulay upang makilala ko ang aking kasintahan ngayon. Ang aking Italianong kasintahan ay isa sa masugid na tagapanood sa aking live sa TikTok. Lagi niyang inaabangan o hinihintay ang aking pagla-live sa TikTok. Hanggang sa dumating ang araw ay siya'y nagpaabot sa akin ng pribadong mensahe sa TikTok. Bilang isang binibining Pilipina na may halintulad kay Maria Clara, taray binibining Pilipina Maria Clara. Siyempre, bilang isang dalagang Pilipina nga ay hindi agad ako nahulog sa kanyang mga matatamis na salita. Kadahilan ng ako'y nasa aking kasagsagan sa pagsasanay bilang isang guro. Ayun pa man ay hindi siya sumuko upang mas makilala niya ako ng tuluyan. Hanggang sa isang araw ay hiningi niya ang aking number sa WhatsApp. Hindi ko sukat akalain nang walang agam-agam ay binigay ko naman sa kanya ang aking numero. Wala noon ay araw-araw na siyang nagpaabot sa akin ng pribadong mensahe. Dalasan sa kanyang mga pribadong mensahe sa akin ay puro matatamis na salita. Kahit puro matatamis na salita ang kanyang mga ipinapaabot sa akin ay hindi pa rin iyon ang dahilan upang mahulog ako sa kanya ng tuluyan. Kadahilan ng sa mga panahong iyon ay nasa tugatog ako ng aking pag-aaral at kinakailangan ko ng matinding pagpopokus sa pag-aaral ko. Pero kapag si Cupido na talaga ang kumilos at napana niya na ang aking puso ay tinamaan na talaga ako ni Dudong Antonio. Hanggang sa isang araw nang kami ay magka-video call ay nakita niya ang aking mama at kinausap niya kung maaari niya ba akong ligawan o maging opisyal na kasintahan. Nang ako'y graduate na sa kolehiyo ay opisyal na nagsimula ang aming pag-iibigan. Hanggang dumating ang araw nang siya'y nakapagpasya na bisitahin niya ako rito sa Pilipinas at nang mayakap niya ako ng personal. Isang buwan siyang nanatili sa Pilipinas upang ako'y makasama. Sana all! Sa isang buwan niyang pananatili sa Pilipinas ay dinala ko siya sa aming probinsya nang sa gayon ay may pakilala sa aking kapamilya, kapatid at kapuso. Kasabay rin no ng aming pagdiriwang sa aking kaarawan sa probinsya ay tuturing kong pinakamasayang kaarawan ang pagkakataong iyon sa aking buhay dahil kasama ko ang aking pamilya at ang lalaking bumihag sa aking puso. Wala ng aking kasiyahan na nararamdaman ay kaakibat naman doon ang sakit na aking nararamdaman dala ng panghuhusga ng ibang tao at ang mas masakit pa minsan ay ang mismong kapamilya mo pa ang magsasabi ng masama o ang manghuhusga sa iyo mismo.
Hindi naman ata lingid sa inyong kaalaman na kapag ka ang isang Filipina ay nakapag-asawa o may kasintahang foreigner ay marami talagang mga taong manghuhusga at doon napapasok ang tinagurian o ang pinakasikat na tagline na may kababayan na naman tayong nakaahon sa kahirapan. Kung kaya't hinahayaan ko na lang ang mga taong mapanghusga dahil ako naman ang mas nakakakilala sa aking sarili at sa aking kasintahan. Ang mahalaga ay masaya kaming nagmamahalan at wala kaming inaapakang ibang tao. At napakaswerte ko rin dahil napakabuti ng mga magulang ng aking kasintahan dahil tanggap nila ako ng buo para sa kanilang anak. O siya, hanggang doon muna ang aking kwento. Sa susunod na kabanata ulit. Paalam!